Kaya po ito ay ating isinusulong. And of course, itong ating pinag-uusapan ngayong hapon, ating pong pakababantayan ang taunang proseso ng tamang pagpasa ng ating national budget. Hindi po kagaya ng prosesong ginawa sa ilalim ng Marcos administration. Punong-puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report. 28 blanks in all, amounting to 241 billion. Kaya naman, natatarantang Malacanang kung ano-ano nang ginagawa, pati ho yung kampanya, yung negative campaigning na ginagawa ni Bongbong Marcos. Ako, ang assessment at analysis ko, sadyang ginagawa niya yun para po malihis kayo sa usapin nitong illegal, immoral, unconstitutional, unlawful at criminal 2025 budget. Ulitin ko ho, sa bagamat akin pong pinangungunahan at ako'y tumugon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, kinakailangan ko po ang tulong at suporta ninyo. Kinakailangan ko pong mag-ingay din kayo, iparinig ninyo ang inyong tinig at provide a good pressure to our friends there in the Supreme Court at maramdaman nila na higit na nakararaming Pilipino ang interesado dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget. Sapagkat habang ito po ay nakabinbin, 65% of the 2025 budget ay na-release na po ng DBM. Na-release na po nila. January pa lang, release na po yung 65% ng 2025 budget. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos. January pa lamang na-release na ng DBM. Ang natitira na lamang ho ay 2.22 trillion pesos. Mauubos po ito. Ganito din ho ang naging sitwasyon doon sa PhilHealth last year, hindi ba? Nagsampa rin ng kaso dahil nga illegal at unconstitutional at isang krimen yung ginawang pagkamkam sa pera ng PhilHealth. Kinuha yung 60 billion at pinagtatangkaang pangkunin yung 39.9 billion pesos pera ng PhilHealth. Nag-issue ng TRO ang Korte Suprema bago po nagkaroon ng oral argument. Inaasahan sana namin mga petitioners at abogado na ganun din sa kasong ito sapagkat higit malaki po ang pera na nakataya dito. 6.326 trillion. Pera nating mga Pilipino. Sana naman ay makita rin ito ng ating mga kagalang-galang na maestrado, kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema sapagkat linulustay na po ng Marcos administration ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pera din po yan ng mga maestrado. Ano ang kahalagahan? Bakit tayo ngayon ay nagre-report sa inyo? Dahil sabi ko nga sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat, totoo at tapat na impormasyon ang inyong makukuha. Importante po na mapigilan yung patuloy pang pagre-release ng DBM ng pera nating mga Pilipino sapagkat pag ito po'y nagkatuloy-tuloy, magiging paper victory na lamang po kung magdedeklarang unconstitutional ang Korte Suprema. Magiging pagpapayaman na lamang po sa jurisprudence natin ang magiging epekto kung masyadong late ang aksyon ng Korte Suprema. Yung kasabihan po natin mga Pilipino, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Importante po kasi sapagkat banggitin ko sa inyo bakit mahalaga itong ating usaping budget. Ito po talaga ang usapin natin ngayong halalan. Huwag po kayong magpapadistract doon sa ginagawang sadya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pilit po kayong linalayo dito sa kanilang anomalya department o ang education sector. Makikita po natin ngayong taong 2025, 1 trillion pesos mahigit ang linagak ni Bongbong Marcos sa public works. Yan po ang kanilang inilagay. Tapos, ang kanila pong inilagay sa education department or education sector ay halagang 900 billion pesos lamang. So yan po ay makikita natin na talagang maanomalya yung 2025 budget. Tayo raw po ay, pakibanggit naman po, tayo raw po ay nawala. Live pa po ba tayo? Para paki-guide lang po kung tayo ay live pa. Tingnan ko lang ho .
Live pa po tayo. Mayroon lang ho nagsabing hindi tayo live. So, nasa na tayo? Yung budget po ng education ng Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2. Makinig po kayo, lalo na yung mga kabataan. Yung mga kabataan, hindi po kayo interes at prioridad ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Bakit kanyo? Sa kabila ng findings ng EDCOM 2 o ng Second Congressional Commission on Education, ito po ang kanilang findings. 25% ng ating mga kabataan na may edad 3 to 5 years old ay malnourished, suffering from malnutrition. Ano ho? Yan ang findings nila. Ano ngayon ang impact ng undernourished or malnourished yung bata nating 3 to 5 years old? Hindi po yan papasok sa eskwela. Tatama rin po yan, mawawala ng gana at walang sustansya araw-araw pagising nila. Dahil nga po undernutrition, malnourished 25% ng ating mga kabataan, edad 3 hanggang 5 taong gulang, ay undernourished, suffering from malnutrition. Yan po ang sinabi ng EDCOM 2. Tungo naman po tayo sa mga mag-aaral natin sa public schools. Ayon po dito sa EDCOM 2, mahalaga po ito pati mga magulang na nakasubaybay po ngayon. Ayon po sa EDCOM 2, yung Second Congressional Commission on Education, halos lahat, almost all of our grade 4 students, yung grade 4 na estudyante po natin sa public school, halos po lahat ng grade 4 students natin ay hindi dapat nariyan sa grade 4 sapagkat questionable ang kanilang knowledge, ang kanilang competence, ang kanilang kakayahan. Sabi dito sa EDCOM 2 report, pakisilip po ninyo, na halos lahat ng grade 4 students natin dapat ay grade 1 lang. Halos lahat po ng grade 4 students natin sa public school, ayon dito sa EDCOM 2 report, ay dapat nasa grade 1 lang. Makikita natin, binuksan natin itong pag-report sa inyo ng EDCOM 2, sinimulan natin na malnourished yung ating mga kabataan. Gutom yung ating mga kabataan. At dito pinakikita sa EDCOM 2 na halos lahat ng grade 4 students ay hindi po dapat nasa grade 4, hindi dapat sila umabot dyan sapagkat ang level of their knowledge and comprehension and understanding ay pang grade 1 lang. Makikita natin, gutom na ang ating mga kabataang Pilipino, mangmang pa. And yet, binawasan ni Bongbong Marcos ng 31 billion pesos ang pondo ng education sector ngayong 2025. Saan nila linagay? Dito sa AKAP, dito sa AYIX, dito sa walang katuturang ayuda. Linoloko po tayo ng administrasyong ito. Kanya nga sinasabi ko sa inyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang magbibisto sa mga peking ginto. Ang suka ang hihinto sa mga mambubudol. Tulungan po ninyo ako dito sa ating ginagawang advokasya, asking for transparency and accountability. Halos 65% na po ng pera natin for this 2025 national budget ay na-release na ng DBM. Na-release na po iyan. And then, alam mo ninyo, yung textbook ng grades 4 and 7 sa public school. 90 textbooks po yan for grade 4 and grade 7. Napag-alaman ng EDCOM 2, of the 90 textbooks, 35 lamang ang na-deliver ng gobyerno para sa mga grade 4 at grade 7. Wala pa po sa kalahati ng librong kinakailangan ng ating mga kabataan ang na-deliver ng gobyernong ito. Tapos, nasaan ang ating pera? Inuuwi po nila diyan sa tinatawag nating legalized vote buying. Inuuna po nila yung AKAP at yung AYIX kaysa sa edukasyon ng ating mga kabataan. Yung mga kabataan kinakailangan marinig din ang inyong tinig. Kayo ang dihado rito. Kayo ang talo rito. At ito pa ang isang nakakagulantang nakakagalit. Meron po na 165,000. Tama po yun, 165,000 classrooms ang kulang.
Last year, sa kabila ng halos 1 trilyong unprogrammed appropriation ng administrasyon ni Bongbong Marcos, imbis na punan ang 165,000 classroom shortage, ang naipatayo lamang ho ng Marcos administration, 847 classrooms. 847 classrooms lamang out of the 165,000 classrooms na kulang. Dito mo makikita, hindi prioridad ng Marcos administration ni Bongbong Marcos ang pag-unlad nating mga Pilipino. Hindi niya prioridad ang ating mga kabataan ng kabataang Pilipino. Mag-isip-isip po tayo. Ito po yung mga dapat nating pinag-uusapan patungo dito sa midterm election. Hindi yung mga diversion, yung mga deflection, yung patuloy na deception na ginagawa ng Marcos administration at ng grupo niya. At bukod po dyan, kulang na po tayo sa classrooms. 165 ang kulang, 847 lamang ang kanyang pinagawa last year. Buong taon po yun 847. Kung i-divide mo ito sa 365 days sa buong taon, ni hindi man nakapaggawa ng 3 classroom kada araw. And yet, pinagyayabang niya sa kanyang SONA na 500 billion pesos ang kanyang nagamit na inubos para sa flood control programs. 500 billion. 1.4 billion pesos every day. Every day po ito 1.4 billion pesos every day ang kanilang inuubos para sa flood control programs. And yet, hindi po sila nakapagbuo, nakapagawa, nakapagtayo ng at least 3 decent classrooms every day last year. 1.4 billion every day ang inuubos po nila. Hindi po sila nakapagpatayo ng 3 classroom kada araw sapagkat ayon mismo sa Second Congressional Commission on Education, 847 classrooms lamang ang kanilang napagawa last year, taong 2024. Napakaliit na porsyento kumpara doon sa kakulangang 165,000 pesos. At bukod pa dyan, ayon din sa EDCOM2 report, sinasabi ng EDCOM2 report, sa 100 classroom, public school buildings, sorry, not classroom, sa 100 public school buildings, 30% lamang ho dyan ang dapat gamitin dahil yung 70% ng 100 classrooms ay dapat na pong i-demolish o di kaya ay dapat gawin at gastusan. Meaning, 30% lamang po ng lahat ng ating public school buildings ang dapat patuloy na ginagamit ng ating mga kaawa-awat